dapat makausap natin si Pastor Francis. Bakit? Gumawa ng mga kabaong yun eh. Buy one take one. Tawa-tawa si Pastor Francis. Pastor Francis ha, huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Nandyan lang ikaw sa gitna. Have you talked to him? Have you talked to him na he should have to make pindot and subscribe? Oh yes, nung nakaraan dito sa ating programa. At ngayon, pinapaluwag ko siya, huwag mong kalimutan, Pastor ha, lagi kang mag-subscribe kay Edgar Lugases. Oo, para pa... Pinopromote namin yung business mo, kabaong ha. Bakit? Buy one, take one talaga? Hindi, pinibiro. Ang pagkaintindi ko kasi, Ibig sabihin, pag namatay ka, meron pang libre para sa kanya. Hindi. Ang pagkapaliwanag kasi ni Pastor Leo Risnira noon, mapagbiro kasi Pastor Leo Risnira na buy one take one na yung kabaong ni Pastor Francis. Hindi pala totoo. Kaya nagalit yung katiwala niya. Wala namang kabaong. Kaya sinasabing buy one take one, baka hindi maganda pagkapintura. Ganun ba yun? Pwede ba? Hindi ko alam. Hoy, wala akong alam dyan ha. Hindi, doon ako bumili sa kanya nung namatay ang kuya ko. Maganda naman mga kabaong niya. Maganda. Hindi, bakit sinabi niya, si Raulo pala yung nagsabi ng buy one take one? Bakit niya siniraan yung negosyo ng tao? Nagbibiro lang yun. Sabi niya, attend ka Pastor Tony ng seminar dito sa libreng kabaong. Buy one take one pa raw. Paano ba yan? Di nag-attend naman ako. Binigyan ako ng mga certification. Pag may certification ng tao nito na hawak, ibig sabihin, libre na at saka buy one take one. May namatay sa member ni Pastor Leo. Nagmura patuloy yung katiwala ni Pastor Francis. Bakit dalawa? Isa lang namatay, dalawang binigay. Hindi ko naging yung katiwala. Bakit? May sinabi ba akong libre? May bayad yan pero mura nga lang. Imbis na ang bayaran mo 15,000, 7,000 lang. Ganon yun. That's very nice price. Kaya parang buy one take one. That's very nice price. Hindi lang sila nagkaintindihan. Very affordable. Kaya nga, hindi lang sila nagkaintindihan sa sales talking. Doon sa sales talking na yon, ganito yon. Ulitin ko ha. Kaya sinabing parang buy one take one dahil sa iba, 15,000 ang presyo, sa kanila 7,000 lang. Okay, nag-usap tayo patong ibang segment na ito ha. Ibang segment na yan. Ang segment na ito ay buy one take one na. Kabaong na mura kay Pastor Francis. Yan ang ating ngayon segment. Pastor Francis, binanggit namin ang iyong kabaong. Pinopromote namin. Nasaan bang location niya? Diyan lang sa gitna. Gitna ng tabi naman ang kasada, papunta ng gito. Kaya gitna yan. Kasi kalagitnaan ng gituan sa gito. Okay, Pastor Francis, si Brother Tony Lagurin, pinopromote niya ang iyong coffin sa English. Oo. Sa Tagalog, kabaong. At ang location mo, ay hindi niya alam ang exact na number. But ganito yun, sa gitna ka lang daw. Malapit sa Love of Christ kay Pastor Israel. Anong area? Anong location? Anong barangay? Barangay Santa Cruz na yan. Okay. Mind you, folks, ng location ni Pastor Francis ay nasa barangay Bonito. Pastor Francis Bonito. Ang location niya ay nasa gitna ng Barangay Santa Cruz. Antipolo City. Ayan. So, sa tabi ng Marcos Highway. Naranasan daw nila na ang amount ng kabaong ay worth 30,000. So, from 30,000... 15,000 tapos 7,000 lang. 30,000. Kalahati. Huwag mo naman i-underestimate. O kalahati. Mataas na nung araw lang yan eh. Mayroon ng depende. Pinakamababa ngayon ay 50,000. Tapos nag-less ngayon 15. Tapos dahil sa kaibigan ni Pastor Tony Lagurin, mag-name drop po kayo, magiging 7,000 na lang. Ganun po. Basta makinig sa seminar, may mga certification na, may discount. Yun ang tamang paliwanag. Kasi naatin ako ng seminar. So kailangan these people should go and attend the seminar and receive a certification that someday, somehow, a member of the family would die. Hindi na i-present we attended the seminar and
the price of the coffin is already 7,000. Oh yes, Or kalahati. something. Opo. Basta mag-attend ng seminar. Kasi Kasi dapat umatin ka. umati na nga ako, tapos So, na asan ako. na the certification? Meron akong maraming certification noon, nandun sa tabi ko lang, yung karamihan ay pinamimigay na sa mga umaten. Eh, malapit naman na tayo mga matay. Magbigay ka sa akin para... Mabibigyan na kita. Para, Si Dolphy, Hindi. matagal na matay, kasi buhay pa siya, meron ng Poso Negro. di ganito. Mosolillo pala. May sinabi talaga ang kawikaan, ang Ano sabi? Bible, na ang isang taong matalino maghanda na ng kanilang kabaong o paglibingan. Mhm. Ganun yung mga matalino, ang kanila pang libingan ay napakaganda, may mansion pa nga. Okay. Doon pa nga sila kada taon mag-picnic, parang ganun. Okay. Yung sila magkamag-anak, katulad ng sumulong, kasi sila kasi may-ari ng Heaven's Gate. Yun ang gawain, pastor, ng mga Katoliko at mga born again, Oo. na pag may namatay, bumibisita sa panahon ng araw ng kamatayan, Opo. sa panahon ng piyesta ng patay, Opo. o kasi gawain nila yun, irespeto na lang natin yun. Hindi, that is biblical naman kasi si Abraham, nung panahon na sa Bible ba, si Sarah nung namatay, dinalaw din niya. Kaya, Wala na doon di ba? Aling wala na doon? Wala na doon yung espiritu, nandun na umalis na. Wala na nga. Ang nandun doon, na butot ganito kasi yon. balat na lang, bungo. Ang purpose noon, kung halimbawa, member ka sa grupo ng libingan doon sa may Buso-Buso, pag hindi mo kasi pinuntahan yung taon-taon o bayaran, hindi ka na makapaglibing doon sa dati mong pinaglibingan. Kailangan meron ka rin pakikipag-ugnayan doon kasi preparasyon lang naman yan. Ang sabi nga sa Hebreo 9:27, minsan ay mamatay talaga ang tao at kailangan maghanda siya dahil ang pagkatapos nun ay yung paghuhukom. Hebreo 9:27. Kaya ngayon pa lang na buhay pa tayo, ihanda na natin ating mga sarili sa paggawa ng Mosolillo. bigyan ng kasiyahan ng Panginoon. So, lahat na yun. Mosolillo, libingan, yung kalsadang mapagdaanan mo ngayon, maayos na. Kaya pinag-iusap ko rin yung sinabit kong farm to market road. Kung nakinig kayo ngayon, Councilor Liba, ay nung binigay ko doon ay assistant secretary lang ang nag-receive. Pero pinareceive ko na rin, may kopya ang barangay, Kupang, may kopya ang dalawang chairman namin na mapagdaanan ng kalsada doon sa amin. At yung kalsada na yan ay nasimula na yan doon sa may malapit sa Maharlika, Tinigil. Yun ang request namin na dahil nakadunit po yun ng 5 hectares para sa C-section at saka Kaburan Road. Pakituloy lang po dahil ang hirap dumaan ngayon na lalo na tag-ulan, maputik. Kung kayo mapunta doon, subukan niyo maglakad. Nadulas nga ako kanina, maigi na lang, hindi na usda. Okay, si Brother Tony, a faith without action is dead. Tama. Ngayon, sabi na ituloy nyo ang paggawa ng kalsada. Wala ka namang ginawang action. Ganon, hindi ganon. Sino ba bag-action? Sila o ako? Sino ba yung tinutukoy mo? Kayo buong mga nakatira doon. Nagsubmit na ako ng sulat doon. Di ba sila may mga budget at sila may mga pundo para sa paggawa? Kami magsasaka kami. Ha? Ano bang action na ginawa? May request na kami. Sino ba ang magpasiminto? Di ba sila? Baka ang ibig kong sabihin, dapat nilang gawin yung action. Hindi, ang action ganito. Gumawa kayo ng sulat. Meron Kausapin mo meron ng sulat. Oh. Kasi meron ng mga attachment na deed of donation. Follow up na nga yun Yun na lang, no? Pero gumawa ka ng action, being a leader and a founder, na kailangan natin magtulong-tulong dahil sa pamasahe ko papunta sa City Hall. Tama. At saka humingi rin ako ng pasensya dahil kanina ang napag-usapan natin, serbisyo sa kabaong, pero napunta tayo doon sa kalsada. Sa bagay, serbisyo pa rin yun, pero hindi kabaong. Part of the services yun. Part of the service.